Kailangan na po ang pagbabago, pagpapalit sa ibang mga opisyalis ng gobyerno mula sa kabinete at iba pang opisyal ng Executive Department. Pag sinabi po kasing Executive Department, Cabinet Secretary, mga chairman, commissioner, president, general manager, o pati yung mga korporasyon. Ito po ay sinasabi ko sa ating paniniwala na dapat ay may pagbabago dahil po doon sa nakaraang taon, bumagsak, mahina ang approval at trust rating ni Pangulong Marcos. Pero nakita naman natin na ang Pangulo ay hindi tumitigil. Tuloy-tuloy ang ginagawang trabaho dito at sa abroad. Hindi lang sa Metro Manila. Luzon, Visayas, Mindanao, iniikot. Gusto niyang maiparating talaga ang tunay na serbisyo. Pero mahina sa survey. Ibig sabihin niyan, yung kanyang mga tauhan, mabagal o mali o kulang ang galaw. Kaya dahil ngayon ay bagong taon, January ng 2026, hindi na masama. Kailangan ng Pangulo. Hindi ko naman siya pinangunahan. Pero sa tingin natin, kailangan magpalit siya ng mga membro ng gabinete. Palagay ko hindi lang 5 Baka lumampas pa sa 5 cabinet secretary ang dapat niyang palitan sa posisyon. Dahil yung ugat, yung seryoso na mga problema, posibleng hindi natutugunan. At yung tamang ginagawa ng Pangulo o programa ng Pangulo, hindi na ipaparating sa masang Pilipino, sa nangangailangan ng mga Pilipino. Baka masyadong elitista, matataas ang dating. Hindi ramdam ng mga taong nangangailangan. Sa mga survey na ginagawa na kung ano-anong survey group company dyan, yung masang Pilipino ang tinatanong, hindi naman negosyante, hindi naman mga professional, hindi naman po mga matataas ang antas ng buhay ang kausap ng sorbero, ng mga nagsosurvey. Masa. Excuse me po. Masa yan. Driver, vendor, nasa palengke, tambay, at kung ano-ano pa. Posible pa ang nasusurvey nila ay yung mga mamamayang kaalyado ng kalaban ng gobyerno. Naloko na. Di lalong negative na. So, ano yung mga posibleng departamento na may pagkukulang? Pag ang problema ay tungkol sa kalusugan, Department of Health, may pananagutan dyan. Pag ang problema ay tungkol sa education, mahinang education, Department of Education, may problema dyan. Pag ang problema ay tungkol sa pagkain, tungkol sa mga farmers, 2 departamento ang dapat sisihin dyan. Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform. Pag tungkol sa kapabayaan sa kalikasan, kaya nahihirapan na mahihirap, pag tag-ulan, pagbaha, DENR ang bahala dyan. May pananagutan sila. Pag tungkol sa mahinang ekonomiya, mataas na mga bilihin, Finance Department at Department of Trade and Industry ang may pananagutan dyan. Ganun po. Yan yung mga importante. Pag may problema tayo sa enerhiya, transportation, 2 departamento yan, Department of Transportation at Department of Energy ang may pananagutan. Yan po yung Division of Labor sa ating gobyerno. At pag halimbawa naman, mayroong malaking pagkukulang kung bakit hindi nakakarating sa taong bayan ang totoong galaw ng Pangulo, gustong programang iparating ng Pangulo, mensahe at gustong makarating ng Pangulo sa masang Pilipino, nandyan ang Presidential Communication Office. Sila naman ang dapat managot yan. So ganun po ang takbo. So bahala na kayo. Ako, sarili kong interpretation ito at opinion, analysis sa nangyayari, ang pagbagsak ng approval at trust rating ng Pangulo, big challenge ito sa mga nakapaligid sa kanya. Hindi sa Pangulong Marcos lang. Yung mga pinagkatiwalaan, kinuha, ini-appoint ng Pangulo,
sa kabinete at ibang posisyon, kayo ang merong malaking pananagutan diyan sa nangyari niyan. Kasi ang Pangulo consistent na gawin ang dapat niyang gawin at ginagawa niya. Pero bakit hindi dumarating sa tao ang gusto nang niyang mangyari? So, malinaw na yung mga nabanggit nating departamento may pagkukulang. Yan po ang dahilan kung bakit ko sinasabi, kailangan meron ang Pangulong gawin ngayong taong ito. Palitan ang ilang cabinet secretary. Palitan ang ibang opisyal. Hindi na i-deliver ang gusto ng Pangulo. Maliwanag po yun. Common sense. Kung na-i-deliver ang gusto ng Pangulo, hindi magkakaproblema ang masa, ang Pilipino, ang taong bayan. Kung meron tayong problema sa OFW, may problema tayo sa foreign policy, yang Department of Foreign Affairs, ang may pananagutan dyan, napakalawak po ng gobyerno. Pero hindi pwedeng ang Pangulo lang ang gagalaw. Kung hindi nagagawa ng mga departamento, ng opisyal na pansamantalang pinagkatiwalaan ng Pangulo, mag-resign kayo. At kung hindi kayo mag-resign, sibakin yan dapat ng Pangulo. Yun po yun. Huwag nating sisihin ng Pangulo sa kanyang pagbagsak sa approval at trust rating. Yung mga nagpapatupad ng mga programa ang hindi nakakapag-deliver, ang hindi nakakatugon. Kaya yun ang dapat palitan, yun ang dapat mag-resign, yun ang dapat aksyonan kaagad-agad ng Pangulo. Mr. President, hindi ko kayo pinangunahan. Kung inyong babasahin itong ating paliwanag, ito'y makakatulong sa inyo. Mga Marcos loyalists, Marcos supporters, Marcos followers, huwag kayong magtatampo sa akin. Direct to the point lang tayo. Real talk lang tayo. Kasi kung ganyan ang performance ng mga gabinete at ng ibang opisyal ng gobyerno, sayang ang pagod at hirap ng Pangulo. Hindi makarating sa mga kinaukulan. Ako bilang mamamahayag at political vlogger, kita natin ang sitwasyon. Yan, tama man o mali, ang survey may resulta. Tama man o mali ang sinasabi ng iba, pero dapat may solusyon. At nakikita rin natin ang pagkukulang ng mga taong nakapaligid sa ating Pangulo. Ano pong inyong masasabi diyan? Maging bukas sa kaalaman, kaisipan, maging professional, maging makatao, huwag personalin ng issue, mararamdaman nyo kung ano itong sinasabi natin. Please like and share po ninyo ang ating mga topic for education, for information only. Walang personalan. Issue lang. Kaganapang totoo dito sa ating bansa.